Grabe ka talaga, Jane. Peak time na nga, nagagawan mo pa ng paraan makipagharutan. Siyempre naman, hindi tayo papatalo sa mga lalaking ganyan, no? Hindi kita gusto. May boyfriend na ako, kaya malabong magustuhan kita. Tandaan mo, hindi ikaw ang bida sa lahat ng kwento. Hindi pa tayo tapos. Masakit pala kapag ang nagturo na ng leksyon sa'yo ay ang mga taong naaapektuhan sa mga ikinikilos mo. Yung sakit na dinulot at pinaranas mo sa kanila, sisiguraduhin nilang doble o triple pa ang balik sa'yo. Nakakatakot, nakakawindang, pero sa dulo ng lahat ng iyong pinagdaanan, doon mo maiintindihan na bawat pangyayari sa buhay natin may dalang aral. 20 anyos at 6 na buwan na akong nagtatrabaho bilang cashier dito sa Jollibee. Sabi nila, kailangan presentable ka at may angking ganda kapag isa kang cashier. At hindi naman sa pagmamayabang, lahat ng yon meron ako. Ako nga pala si Becky. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Miss Philippines kung ituring ako dito sa trabaho. Hanggang sa dumating si Jane. Maputi, makinis, balingkinita ng pangangatawan at may magagandang ngiti. Isang buwan pa lang siya dito pero siya na ang naging asset dito sa pinagtatrabahuhan namin. Lalo na sa mga delivery rider at sa mga kasamahan naming crew dito. Swerte ko nga at ako agad ang nakapalagayan niya ng loob. Sabi pa nga niya, 2 maganda raw dapat nagsasama. Sir, repeat ko lang po yung order nyo 2 pieces Jolly Chicken, 1 spaghetti at 1 sundae. Tama po ba? Yes, miss. Any additional po? Ikaw sana Sure, why not? May enough balance ka ba? Huh? Enough balance? Para sa susunod na balik mo, ako naman yung o-orderin mo. Hindi ko pa pala nasasabi, Miss Clar. Bukod pala sa maganda siya, aminado rin siyang may taglay siyang kalandian. Ayon sa kanya, ginagawa niyang libangan ng mang-akit ng lalaki para magamit naman ang ganda niya. Yun yung bagay na malabong gawin ko. Grabe ka talaga, Jane. Peak time na nga, nagagawan mo pa ng paraan makipagharutan. Siyempre naman, hindi tayo papatalo sa mga lalaking ganyan, no? Ewan ko sa'yo. Kumusta naman kayo ng boyfriend mo? Shh! Becky, ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Ano namang masama dun? Baliw ka ba? Hindi na ako papansinin ng mga boylet ko dito. Pag nalaman nila na may boyfriend na ako, may bago pa naman akong prospect dito. Ano? At sino na naman yung minalas na lalaking nakita mo? Si Josh, yung washboy natin sa kitchen. Sa 1 buwan ko dito, hindi man lang niya ako napapansin. Hindi pwede yun, no? Sisiguraduhin kong lahat ng lalaki dito, ako lang yung gusto. Ano? Si Josh? Oo. Bakit parang nagulat ka dyan? Ano ekspresyon yan, Bes? Kasi naman, alam mo bang may lahing mambabarang at aswang yung pamilya niyan? Baka kung anong mangyari sa'yo. Si Josh? Anong taon na, Becky? Naniniwala ka pa din sa mga ganyang walang kakwenta-kwentang sabi-sabi? Totoo nga kasi. Maniwala ka sa akin dahil kami dito. Alam namin kung paano niya gantihan yung mga crew dito na dating nakaalita niya. Tandang-tanda ko yun dahil bago lang ako dito nung mangyari yun. Sabi nga nung crew, sabi daw nung albularyo sa kanya, binabarang siya ng isa sa mga katrabaho niya. Tapos yun, isang gabi tinakot daw siya ng ina ni Josh na aswang. Oo na, sabihin na nating totoo yan. Ano naman ngayon? Mas challenging nga yun eh. Biruin mo, isang mambabarang tapos may lahing aswang, napaamo ng isang magandang nilalang. Ay nako,
ng malanding nilalang kamo. Pareho kaming humagalpak ng tawa. Pero sa loob-loob ko noon, Miss Clar, sana hindi niya puntiryahin si Josh. Kawawa naman yung tao kapag nahulog nga talaga sa kanya. Tapos wala naman siyang planong saluhin. Natatakot ako para sa kaibigan ko. Dahil bukod sa lahat, hindi biro ang sinabi ko na galing si Josh sa pamilya ng mambabarang at hindi rin lihim ang katotohanan na aswang ang kanyang ina. Aray ko naman! Napalingon ako sa kanya. Kasalukuyan kasi kaming naglilinis ng tools na ginamit namin sa buong shift. Uwian na kasi nun. Nung tingnan ko siya, nagpapanggap lang pala siyang naipit. Paano ba naman kasi? Nasa likod lang naman niya si Josh. Mukhang sinisimulan na niya ang planong pagpapapansin. Aray ko! Ang sakit kaya! Napatingin lang si Josh sa kanya pero saglit lang naman yon. At muling binigyan ng pansin ang ginagawa. Dahil naman doon, pinansin na lang niya ito. Uy Josh, tulungan mo naman akong iangat tong counter. Naipit kasi yung daliri ko habang pinupunasan ko yung babae. Sige. Eto naman, parang nahihiya. Huy, ano ka ba? Huwag kang mahihiya sa akin ha. 1 buwan na ako dito pero hindi mo pa din ako kinakausap. May mali ba akong nagawa? Hindi mo ba nagugustuhan na nandito ako? Ayaw mo ba sa akin? Hindi ano lang, kasi... Joke lang, ano ka ba? Alam ko namang hindi ka talaga pala kausap dito sa trabaho. At syempre, hindi ako papayag na pati ako hindi mo ko kinakausap. Ako nga pala si Jane. 1 buwan pa lang ako dito at sa cashier ang pwesto ko. Di ba tayo maging magkaibigan? Oo, kilala kita. Yun naman pala akala ko hindi mo napapansin yung ganda ko. O siya, friends na tayo Huwag kang mahihiyang kausapin ako anytime. Dahil araw-araw ako magpapapansin sa'yo hanggat hindi ka komportable sa akin. Nilapit ni Jane yung mukha niya kay Josh at bumulong. Akala naman niya hindi ko maririnig. Malay mo, pwede pa tayong lumagpas sa pagiging magkaibigan. Pagkatapos niyang sabihin yon, nginitian niya si Josh na para bang nang-aakit at saka niya ipinadaos-os ang mga palad sa braso ni Josh. Eto namang si Josh, napansin kong namumula ang muka at para bang naging estatwa na sa kinatatayuan niya. Iniwan niya si Josh sa ganong paraan sabay kindat sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Lumipas ang 1 linggo at ang dating si Josh na nananahimik lang sa isang gilid. Nagagawa ng makipagkwentuhan. Yun nga lang, kay Jane lang. Nauutal-utal pa din siya kapag sinisimulan na ni Jane na harutin siya. Pero ngayon, nakakangiti na si Josh. Iba talaga tong best friend ko. Nasa bahay kami ng manager namin noon dahil nagkayayaan na uminom. Birthday niya kasi. Medyo tinatamaan na ako ng alak. Pero iba yung tama ng alak sa iba naming mga kasama. Sobrang ingay nila. Ang lalakas ng mga hiyawan at kung makakanta sa video okay. Akala mo ang gaganda ng mga boses. Lumingon ako kay Josh. Siya lang yung hindi umiinom sa amin ng alak. Okay ka lang? Oo naman, bes. Okay na okay tong si baby Josh ko, no? Hindi naman umiinom yan Hoy, ikaw na babae ka. Nasobrahan ka naman sa alak. Kapag yan nalaman ng And our next singer is Josh! Nangibabaw ang palakpakan at hiyawan ng mga co-workers namin. Si Josh naman, nahihiyang nagrason. Uy, wag ako! Hindi! Ayoko! Sige na Josh, wag mo naman akong ipahiya Ang daming nag-aabang na marinig ang boses mo Oo nga, Josh! Wag mo kayo ipahiya! Go, Josh! Woo! Nagulat na lang ako nang kinuha niya yung mic at doon ay nagsimula siyang pumili ng kanta. Nung nagsimula siyang kumanta, nagulat ang lahat ng naroon dahil sa napakaganda nitong boses. Naghihiyawan kami habang bumibirit siya, pero hindi niya kami napapansin dahil nakatingin lang siya kay Jane at seryosong kumakanta. Grabe, Josh, no?
May tinatago ka palang talent. O ano, ang galing ng Josh ko, no? Aba Josh, mukhang damandama mo yung lyrics kanina. Para kanino ba yan? Tinatanong pa ba yan? Eh di para sa akin. Di ba, Josh? Oo. Nangibabaw na naman ang hiyawan at palakpakan sa loob nun. Sino ba naman ang hindi mamamangha? Dahil ang akala mong tahimik, may tinatago palang alas. Dahil naman sa sinabi ni Josh, nagbago ang reaksyon ni Jane. Sigurado ka, Josh? Ang totoo, Jane. Gusto na kita. Hoy, baliw. Biruan lang tayo dito, no? Huwag ka naman ganyan kaseryoso, Josh. Halika na, shot pa. Hindi, seryoso ko. Gusto na kita, Jane. Ay hindi, mahal na pala kita. Alam mo, Josh, itigil mo na yan at halika na, shot na tayo ulit. Sino na bang sunod? Nagulat na lang kami nang itutok ni Josh yung mic sa bibig niya. Mukhang nahihinuha ko na talagang hindi maganda ang susunod na mangyayari. Jane, alam kong gusto mo din ako. Kaya sana maging tayo. Mahal kita, Jane. Ano ba yan? May nauto na naman tong si Jane. Hay nako, ang sesay ng gabi sinisira mo, Josh. Ano ka ba? Hindi nga kita gusto, okay? Itigil mo na yan. Ha? Pero sabi mo... Ang sabi ko, gusto kitang utuin. Tsaka gumising ka nga. Paano kita magugustuhan? Hindi ka naman kasing pogi ng jowa ko. At kahit na kasing gwapo mo pa si Piolo Pascual, hindi pa rin kita magugustuhan. Mababarang ka kaya. Hoy Jane, tama na yan. O bakit? Tama naman ako ah. Di ba sabi mo binarang niyan yung dati niyong katrabaho? Yung nakaalitan niya? Hoy, ang bibig mo. Kung ganito lang naman, mabuti pa magsiuwian na muna kayo. Mga lasing na kayo. May duty pa kayo bukas. Ano ba yan? Nasira na tuloy yung gabi. Tara na nga, bes. Umuwi na tayo. Nilingon ko si Josh at kitang-kita sa mukha niya na nasasaktan siya at nagulat sa mga narinig. Gusto ko pa sanang damayan siya, pero hinila na ako ni Jane. Sobra talaga ang bibig niya. Nakakasikip sa dibdib ang sinabi niya sa lalaking yun. Kinabukasan kahit na medyo kinakastigo pa ako ng amats. Wala naman akong choice kundi pumasok. Paano ba naman kasi? Sa day shift pa kasi kami inilagay. Pagdating ko sa trabaho, naabutan ko si Josh na mukhang may inaabangan. May dala itong tsokolate at bulaklak. Mukhang hindi niya sineryoso yung mga sinabi ni Jane kagabi. Para kay Jane ba yan? Becky. Oy, Beshi! Jane, pwede ba tayo mag-usap? Ano ba yun? Tungkol kagabi. Humugot na lamang ako ng malalim na hininga at napatingin sa mga mosang kong katrabaho. Kahit nabulagta sa rest area, nagsitayuan pa rin ang mga ito para makiusyoso. Matapos marinig ang boses ng dalawa. Jane, para nga pala sa'yo. Ano ba yan? Diyos ko naman, Josh. Hindi ba malinaw yung sinabi ko kagabi? Pero lasing ka lang nun. Hay nako, hindi ko alam na ganyan ka pala. Kung nalaman ko lang na utu-utu kang maniniwala sa mga ginagawa ko, di sana hinayaan na lang kita nagmumukmuk sa gilid. Okay, para malinaw tayo, Josh ha. Hindi kita gusto. May boyfriend na ako kaya malabong magustuhan kita. Ang kulit-kulit mo, kakasira ka ng umaga. May boyfriend ka? Oo nga, hindi mo ba narinig? Pero bakit? Bakit ganun yung pinapakita mo sa akin? Bakit sa tuwing magkikita tayo, iba yung kinikilos mo? Bakit ka ba nagpapapansin sa akin? Kasi bored ako. Basta, bahala ka na sa buhay mo. Huwag mo na akong kakausapin at hindi ko nagugustuhan yung mga kinikilos mo. Napaawang na lang ng labi si Josh, na nakatitig sa kaibigan ko kasabay ng pagbagsak ng bulaklak sa paanan niya nang mabitawan niya ito. Kitang-kita ko ang nangingilid niyang mga luha sa kanyang mga mata at pagkuyom din ng kanyang kamao. Pagsisisihan mo to. Sa tono niyang yon, para bang nagbabanta siya. Matapos ang nangyari kaninang umaga,
Hindi na nag-duty si Josh. Umuwi ito nang walang paalam at naging usap-usapan sa trabaho yung eksena kanina. Hoy Jane, paano kung gantihan ka ni Josh? Ay nako Becky, nananakit pa yung ulo ko sa alak ha. Tantanan mo nga yung barang-barang na yan. Panahon pa yan ni Kopong-Kopong, kaya wag kang nagpapapaniwala dyan. Ay naku, kawawa naman yung tao. Sana kasi hindi mo na lang inakit. Sana hinayaan mo na lang yung tao na magtrabaho ng tahimik. Aba, kasalanan ko bang mahuhulog pala yung lalaking yun? Kasalanan niya yun kasi utu-utu siya. Jane naman eh. Kayong dalawa, mag-usap tayo sa opisina ko. Tinawagan na kami ng manager namin at mukhang nadamay pa ako. Wala akong magawa noon kundi sumunod na lang. Magpaliwanag nga kayo. Ano tong nabalitaan kong nangyari kanina? At yung kagabi, Jane, hindi ko gusto yung inasal mo. Alam kong malaki ang natulong mo sa trabaho pero... Aray! Aray ko! Ang kate! Aray! Jane? Teka lang, ma'am. Aray ko! Biglang nangangat yung katawan ko. Nilingon ko siya at nagulat ako nang makitang namantal ang balat niya. At mas dumami agad ilang kamot pa lang. Huwag mo kamutin, bes. Nagpapantal na oh. Anong gagawin ko, Becky? Ang kati. Pingin na may yelo. Please. Ang kati talaga. Oo, sige. Kukuha ko. Teka lang. Ilang sandali pa nang makabalik ako galing sa kitchen, ay siya namang biglang pagtubo ng mas mga malalaking pantal pa sa katawan ni Jane. Para bang lalong lumalala. Bes, itigil mo na yung pagkakamot. Namamantal na yung buo mong katawan, oh. Ano bang kinain mo kanina? Baka allergy yan. Pero hindi nakikinig si Jane sa amin. Kinuha niya ang hawak kong tela na may yelo. At hindi nagtagal ay medyo humupa na ang pangangate. Pero ilang minuto lang ang nakalipas. Nagulat na lang kami na ang mga pantal ay lumaki. At tila ba kulay puti ito na may tubig sa loob. Ano ba yan, Jane? Bulutong? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Becky? Pantal lang yan, oh. Tapos na ako sa bulutong, bata pa lang ako. Ang dami na sa mukha mo, Jane. Ito salamin, oh. Tingnan mo. Ano ba to? Ba't parang buluto nga? Ba't may ganito ulit ako? Tapos na ako dito eh. Sa loob ng ilang minuto, ang dami ng bulutong sa kanyang katawan. At para bang ang lalaki nito. Sobrang hirap talagang paniwalaan na tinubuan siya ng bulutong sa ganoong kaiksing pangyayari. Mukhang kailangan mo munang magpahinga, Jane. Umuwi ka muna bago ka pa makahawa sa iba mong katrabaho. Ihatid mo na siya, Becky. Halika na, Jane. Ihahatid na kita. Hindi maalis sa isip ko yung nangyari. Totoo bang normal na mabulutong ng ganon kaiksing panahon? Iniisip ko kasi baka may kung sinong nang kukulam o nang babarang nasa kaibigan ko. Pagkatapos kong ihatid si Jane sa apartment nila na kinakasama niya, nagpaalam din muna ako kay Manager Lita na magpapahapon na lang ako ng shift. Masakit pa din kasi talaga ang ulo ko. Buti na lang pumayag siya. Habang pauwi naman ako, dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng Biogesic para sa sakit ng ulo ko. At doon narinig ko ang dalawang tsismosa sa amin na nag-uusap. Oo, Mare, maniwala ka sa akin. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Si Manong Jaime, nagpunta doon sa kakahuyan para kumuha ng dahon. Ginagamit niya yung tuwing nang babarang. Ano ba yan nagsasabi mo, Mare? Hindi ba't matagal ng daily nagapunta doon si Manong Jaime? Aba, yun din ang alam ko. Pero totoo yung nakita ng dalawang mata ko. Seryoso ako. Ano palagay mo sa akin, chismosa? Kung totoo man nagsasabi mo, Mare, sino namang magalakas ng loob na kantiin yung pamilya nila? Nagabarang daw yung mga yan at saka mga aswang. Para ba akong nanigas sa aking kinatatayuan nang marinig ang pinag-uusapan ng mga ale? Mukhang tama nga ang kutob ko.
Hindi palalagpasin ni Josh ang ginawa sa kanya ni Jane. Mukhang sinimulan na ni Josh na maghiganti sa kaibigan ko. Oo nga pala, Miss Clar. Kapitbahay ko si Josh simula nung kami mga bata pa. Kilala ko ang pamilya nila. Hindi rin bago sa akin nang malaman ko na nambarang siya ng katrabaho dahil naging usapan din yon sa lugar namin. Si Aling Criselda na ina niya. Hindi rin lihim ang usap-usapang aswang siya. Kaya wala kahit na sinong lumalapit sa kanya. Alam ko ang kaya nilang gawin. At lalo na ni Mang Jaime. Nakilalang mambabarang sa amin. Kaya todo din ang pigil ko kay Jane. Kaya lang, kahit anong pilit na pag-iintindi ko sa kanya at pagpapaalala, hindi ko kaya ang tigas ng ulo ng babaeng yon. 1 linggo na ang nakakalipas simula nang bulutungin si Jane. At buti naman maayos na ang pakiramdam niya. Yun nga lang, kita-kita pa rin sa makinis niyang balat ang mga peklat na dinulot ng bulutong. Kasalukuyan kaming nasa van at inaantay ang iba naming mga katim. Ngayon kasi nakaschedule yung team building namin na ginaganap tuwing summer. Ang tagal naman ng mga yon usapan nga 6 a.m. Filipino time nga naman talaga Ma'am Lita, hanggang anong oras ba natin sila iintayin? Ang aga ko pa man din dito kahit na ako yung galing sa sakit. Hay nako, Jane. Sabi ko in 20 minutes aalis na tayo. Buti na nga lang nakarecover ka kahit grabe yung biglang nangyari sa nung nakaraan. Oo nga, ma'am Nagulat na lang din ako at buti naman pinayagan na akong lumabas para makasama ngayon. Sayang din kasi yung inambag ko, no? Huwag ka nang gagawa ng eksena mamaya, ha? Kasama natin si Josh sa 3 taon niyang cruise sa store. Ito yung pinakaubo ng team building niya kagaya nyo. Kaya naman gusto kong ipaalala sa'yo na hindi ko napalalagpasin kapag may nabalitaan na naman akong komosyon sa pagitan yung dalawang mamaya. Sa sunod na pagbukas ng pinto ng van, si Josh ang nakita namin. Doon siya pumwesto sa tabi ng driver kahit na si Manager Lita talaga ang dapat doon. Hinayaan na lang din ni Manager dahil sanay naman kaming nilalayo niya ang sarili sa amin. Pero hindi rin maalis sa isip ko kung bakit ngayon napapapayag siyang sumama. Halos 3 oras din ang binyahe namin at buti na lang safe kaming nakarating sa bahay na inupahan namin. Natulog muna ako at gabi na nang ako'y magising. Agad kong hinanap si Jane nang makitang wala na siya sa tabi ko. Tumayo na ako at bumaba para maghugas sana ng aking muka nang maabutan ko sila Jane at Josh na nag-uusap sa sala. 1 minuto lang, Jane. Kausapin mo naman ako. Pwede ba, Josh? Layuan mo na ako. Umiiwas na ako sa gulo. Wala nang gulo, basta pagbigyan mo lang ako. Hinawakan niya si Jane sa mga braso nito at para bang pinipilit na sumama sa kanya. Doon ay bumaba na ako para awatin sila. Ano ba, Josh? Nasasaktan ako. Hindi mo ba talaga ako gusto? Di ba sabi mo natutuwa ka kapag magkasama tayo? Praning ka ba? Natutuwa lang akong pagtripan ka, okay? Paulit-ulit ka. Bitawan mo nga ako. Pumagit na ako sa dalawa at hinawakan ko ang kamay ni Josh palayo sa braso ni Jane. At doon ay tinitigan ko siya mata sa mata. Tama na yan, Josh. Team building natin to kaya itigil mo na yan. Iniwas niya ang tingin sa aking mga mata at matalim na itinoon ang titig kay Jane. Huling pagkakataon mo na to, Jane. Tara na nga, Becky. Hindi na niya pinansin si Josh at hinila ako paalis doon sa sala. Pero bago pa man kami makalayo, napatigil kami sa mga sinabi ni Josh. Binigyan kita ng huling pagkakataon pero pinalagpas mo. Sisiguraduhin ko sa susunod na pagkikita natin, ikaw na yung maghahabol at pipilitin ako makausap. Pagkasabi niya noon ay umalis na siya papasok sa kanyang kwarto. Nanindig ang aking mga balahibo sa narinig. Mukhang may mas malala pang mangyayari. Praning talaga yung lalaking yun, no? Tara na nga, Becky. Gusto ko lang naman maghilamos eh. Hindi ka ba natatakot sa mga sinabi niya? Na ano? Tungkol na naman sa barang-barang na yan. Tigilan mo na nga yung kahibangan na yan.
Alis na ako. Naiinis na ako Buti na lang at wala si Manager Lita kanina. Kung hindi, baka hindi matuloy tong party namin ngayon. Kasalukuyan kaming nasa labas at nag-iinom. Sa gitna namin ay may bonfire at ang kalmado ng tugtugan sa paligid. Nakahinga ako ng maluwag dahil humupa ng konti ang stress ko sa mga nangyayari. Hindi ba talaga lalabas si Josh? Wala siya sa kwarto namin, manager Pero sabi niya kanina, maglalakad-lakad lang daw siya. Baka naman inaway mo na naman, Jane, ha? Hindi sumagot si Jane kay Manager Lita. Mukhang dinadama niya din ang ambience ng lugar dahil nakayuko lang ito. Jane? Ma'am? Nang iangat niya ang kanyang muka, nagulat kaming lahat nang makita siyang namumula at para bang pinipigilan ang sarili sa pagduwal. Jane, anong nangyayari sa'yo? Jane? Ano na naman bang nangyayari sa iyong bata ka? Nasusuka. Hindi niya na natapos pa ang gustong sabihin nang bigla siyang masuka. Agad ko siyang nilapitan at hinimas-himas ang kanyang likod. Napatayo naman ang mga kasamahan namin at naalarma. Agad kong kinuha ang bote ng tubig sa aking harapan para sana ipainom sa kanya. Ngunit pagkatapos niyang sumuka ng likido, nagulat na lang kami na ang sunod niyang isinuka, mga insekto. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita at hindi na nakakilos pa. Nagtakbuhan ang aming mga katrabaho at para naman akong ribulto doon na napako sa aking kinatatayuan. Saka lang ako nagising sa aking wisyo nang biglang natumba si Jane. Kaya naman taranta kong tinawag ang manager namin na hindi pa din pala kami iniiwan doon. Manager Lita, ano gagawin natin? Jane! Jane! Tumawag ka ng ambulansya, Becky. Bilis! Natataranta kong hinanap ang aking cellphone at sa aking paghahanap sa paligid, mayroon akong naaninag na isang taong nakatayo malapit sa pinto ng bahay. Nakangiti ito at para bang natutuwa sa kanyang nakikita. Tinitigan ko ng maigi kung sino ito at nang aking makilala, napabulong na lang ako sa pangalan niya. Josh? Mabilis namang nakarating ang ambulansya at nadala agad si Jane sa ospital. Isang buong gabing tulog si Jane at ako ang bantay. Wala pa akong tulog dahil wala naman akong tutulugan dito. At higit sa lahat, hindi mawala sa isip ko ang nangyari kagabi. Bara ngayon, sigurado ako. Dahil sa nangyari, hindi na kami nakabalik pa doon sa bahay kung saan ginaganap yung team building. Sinamahan ko muna siya dito sa ospital kung saan inaantay ko siyang magising. Nauuhaw ako kaya lumabas muna ako saglit para bumili ng tubig. Pero ilang minuto pa lang akong lumabas. Narinig ko na may komosyon doon sa loob ng kwarto kung nasaan si Jane. Nang buksan ko yung pinto, nagulat na lang ako nang makita siyang nagwawala doon. Becky! Bes! Sabihan mo nga itong mga to na magaling na ako! Palabasin niyo nga ako dito! Nakapaligid sa kanya yung mga nurse at pinipigilan siyang makatayo dahil pilit niya ding tinatanggal yung mga nakakabit na dextrose sa katawan niya. Jane, ano ba nangyayari sa'yo at nagwawala ka dyan? Nilapitan ko siya para pakalmahin. Sinenyasan ko din yung mga nurse na tumabi muna. Imbis na sagutin ako, niyakap niya ako ng mahigpit at doon ay nagsimula siyang umiyak. Pinalabas ko na lang muna yung mga nurse at sinabing ako na ang bahala sa kanya. Sorry, Becky. Hindi ako nakinig sa'yo. Tama nga. Si Josh ang may kasalanan ng lahat ng to. Ano? Si Josh. Siya ang dahilan kung bakit nangyayari to sa akin ngayon. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano niya ako pinagtatawanan habang nangyayari sa akin yung pagsusuka ko. Totoo nga, binabarang niya ako. Tulungan mo ako, Bes. Tulungan mo ako makalabas dito at kakausapin ko siya.
Hindi na ako nakaimek. Nakita niya rin pala yung nakita ko kagabi. Tinanggal ko ang pagkayakap niya sa akin. Ano bang balak mong gawin? Samahan mo ko kausapin siya. Ano naman sasabihin mo sa kanya? Kailangan ko munang malaman kung saan siya nakatira. Ngayon mismo, kailangan ko siyang makausap. Baka kung ano pang maisip niyang gawin sa akin. Hindi ko na kaya, Becky. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa sa akin to. Sinisigurado kung may kabayaran tong ginagawa niyang pambabara sa akin. Hindi ko to palalampasin. Seryoso ka ba dyan, Jane? Oo, seryoso ko. Sisiguraduhin kung pagbabayaran niya lahat to. Diba, ikaw naman yung unang nanakit dun sa tao. Baka nakakalimutan mo, Jane. Ikaw yung unang lumapit sa kanya. Nananahimik siyang nagtatrabaho hanggang isang araw, naisipan mo na lang naguluhin yung buhay niya. Hindi ba dapat kahit papano may pagsisisi ka man lang na nararamdaman sa sarili mo dahil sa ginawa mo? Okay ka lang ba, Becky? Nahihibang ka na ba? Baka nakakalimutan mo akong dihado dito. Ako ang biktima. Ako ang nawala ng trabaho ng 1 linggo at higit sa lahat ako yung nasa ospital ngayon. Oo, nasaktan ka ng pisikal. Pero alam mo ba yung sakit na dinulot mo sa kalooban niya dahil sa ginawa mo? Oh my God! Naririnig mo ba yung sarili mo? Tama ba ako na kinakampihan mo yung demonyong mambabarang na yon? Sinasabi mo bang dapat lang itong nangyayari sa akin? Dahil ano? Dahil utu-utu siya, tatanga-tanga? Jane, hindi naman sa kinakampihan ko yung tao. Pero dapat mo din kasing isipin na may mali ka ding nagawa. Alam mo, Becky, hindi ko lubos akalain na maririnig ko yan galing sa'yo. Ikaw pa talaga? Ikaw pa na best friend ako at nakasaksi ng lahat ng mga ginagawa niya sa akin? Natahimik na lang ako sa Ines. Paano niya nagagawang isipin na siya lang ang biktima at wala siyang maling ginawa? Oo, nung una kaya ko pang intindihin siya dahil akala ko mababago ang pananaw niya. At maiisip na kagagawan niya kung bakit naghihiganti si Josh ngayon. Pero hindi, Miss Clark. Mukhang mahirap ipaintindi sa kanya na hindi lang siya ang nasasaktan ngayon. At lahat ng nangyayari, hindi lang dahil sa wala. Hindi ako magaling sa pagtatalo kaya tumahimik na lang ako. Buti naman at saktong pagbukas ng pinto, nandoon si Manager Lita. O Jane, gising ka na pala. Ano? Kumusta na? May masakit ba sa'yo? Okay ka lang ba? Okay naman po ako, pero mukhang hindi na ulit ngayon. Sana pala hindi na lang ako nagising kung ganito din pala yung maaabutan ko. Sa bagay, kasalanan ko din naman kung bakit ako nagsuka ng insekto. Tinubuan ng burutong at andito sa ospital ngayon. Di ba, Becky? Tinalikuran ko na lang siya at hindi na pinansin. Lumabas na lang ako. Pero bago pa ako tuluyang makaalis, narinig ko pa ang huli niyang sinabi. Hay nako, Manager. Baka kulang pa tong mga nangyayari sa akin para maintindihan ng lahat na ako ang biktima at naagabyado dito. Nakakainis na, ha? Isang malalim na buntong hininga na lang ang nagawa ko at dumiretso na paalis ng kwarto na yon. Hindi ko nakakayanin na makipagtalo pa sa kanya dahil kahit ako, pagod na din. Simula kagabi, hindi pa ako nakakahiga sa kama para makatulog. Para bantayan lang siya. Tapos, ganito pa ang maririnig kong ganti. Pagkatapos ng nangyari kay Jane, nagpatuloy kami ng team building dahil sayang naman yung natitirang 2 pang araw. 1 beses sa 1 taon lang kami nakakalabas dahil sa mahal na araw kaya sinulit na namin. Hindi pa din kami nagpapansinan ni Jane. Si Josh naman, nauna nang umuwi dahil sa emergency. Siyempre, hindi ako naniniwala doon. Nakita niyo naman yung nangyari kagabi, di ba? Mas mabuti pang kalimutan na natin yon at ituloy ang pagsasaya. Magaling na si Jane. Sulitin na natin yung mga natitirang araw. Hay nako, sinabi mo pa, ma'am. Sorry sa eksena kagabi, kahit alam kong iniwanan niyo akong mag-isa na nagsusuka. Ang gagaling niyo, no? Ano ka ba naman, Jane? Hindi ka iniwanan ni Becky. Ikaw ba naman kasi ang barangin ng Josh na yan eh. Pali ka na, shot na tayo. Iniba ko na lang ang usapan, Miss Clark. Ayokong ipagkalat niya pa ang nangyayari sa kanya. Hindi ko gusto na baka ang sunod niyang gawin,
Kunin ang loob ng lahat at itatak sa kanila na siya ang biktima. Oo, biktima siya ng pambabarang. Pero siya din naman kasi ang dahilan kung bakit yun nangyayari sa kanya. Ewan ko ba, ayoko na talaga ng bagong chismis sa trabaho. Tapos si Josh na naman ang pupuntiryahin ng bulong-bulungan nila. Kawawa naman yung tao. Natapos ang team building na parabang hindi naging maganda ang una naming gabi. Pauwi na ako sa bahay nang makasalubong ko si Josh na naglalakad banda sa aming kanto. Dadaanan niya lang sana ako pero tinawag ko siya. Josh, pwede ba tayong mag-usap? Anong gusto mo sabihin? Yung tungkol kay Jane? O ano, natuto na ba yung kaibigan mo? Josh, hindi ka pa ba tapos? Kasi... Sino ka ba para tanungin yan? Ilagay mo nga yung sarili mo sa sarili ko. Baka hindi lang yun yung kaya mong gawin. Hindi na ako nakasagot pa sa kanya dahil dumiretso na siya palayo sa akin. Sa ilang katagang sinabi niya, doon ay napatunayan ko lang na totoo ngang binabarang niya si Jane. Bakit ba naman kasi ang hirap ipaintindi kay Jane na siya lang din ang makakapagpatigil ng lahat ng ito? Kinabukasan ako na naman ang swerteng napili para ilagay sa day shift. Kaya umagang-umaga pa lang, papunta na ako sa trabaho. Habang naglalakad ay nagulat na lang ako nang makita ang pamilyar na mukha ni Jane. "O Becky, ano ginagawa mo dito?" Anong ginagawa ko dito? Ikaw ang anong ginagawa mo dito? Dito ako nakatira eh. Ikaw, ba't ka nagpunta dito? Ibig sabihin, kapitbahay mo si Josh? Nawala sa isip ko na hindi niya alam yon. Napatigil ako doon sandali. Hindi kasi alam sa amin na magkapitbahay lang kami. Kung meron mang nakakaalam, si Manager Lita lang yon. Ha? So kapitbahay mo nga? Oo, bakit? Tapos hindi mo sinasabi sa akin? Nasaan ang bahay nila? Samahan mo nga kami. Kami? May kasama ka? Tsaka anong gagawin mo sa kanila? Hihingi ka na ba ng tawad? Anong hihingi ng tawad? Hindi ka pa rin ata nagigising sa panaginip mo, no? Oh babe, sino yan? Siya si Becky. Yung kinukwento ko sa'yo na katrabaho ko. Yung best friend mo? Kung hinahanap niyo yung bahay ni Josh, diretsuhin niyo lang yung kanto. Lumiko kayo sa kanan, tapos yun dun. Alam mo, Becky, samahan mo na lang kami. Kaysa mapagod ka dyan kakaturo ng daan. Tara na, maaga pa naman. Oo nga, para mapabilis din kami at makauwi na. Siya nga pala. Ako nga pala si Ken, boyfriend ni Jane. Hindi na ako nagpapilit at sinamahan ko na sila. Pero wala pa man kami sa bahay nila Josh. Nakasalubong na namin ito na naglalakad. Mukhang papasok na din sa trabaho. Josh! Kita ang gulat sa mga mukha niya nang makita kami doon. Pagkalingon niya ay iniiwas niya na din ang tingin. Mukhang wala siyang balak na kausapin si Jane. O ano, siya ba yun, babe? Oo, siya nga yun. Pero bago pa man kami makalapit kay Josh, nagulat na lang ako nang tumakbo si Ken papalapit kay Josh. At doon ay inambahan niya ito ng suntok hanggang sa matumba ito. Nakapaibabaw siya dito at sa ganoong pwesto ko sila sana aawatin nang pigilan ako ni Jane. Jane, ano ginagawa mo? Hayaan mo nga sila. Baka masaktan ka lang. Ganti ko yan para tumigil na yan si Josh sa kahibangan niya. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Jane? May taong nasasaktan, no? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Nasaktan din ako, Becky. Ay nako, nasisiraan ka na nga. Bitawan mo nga ako. Buong pwersa ko siyang itinulak at nakawala ako sa higpit ng kapit niya. Agad kong hinawakan yung boyfriend ni Jane palayo kay Josh. Pero masyado siyang malakas. Hindi ako tumitigil na mapaghiwalay silang dalawa. Hanggang sa nagulat na lang ako nang may humatak kay Ken na naging dahilan para makaalis siya sa pagkakadagan kay Josh. Napaupo na lang ako sa sahig. Nang lingunin ko kung sino yon,
Nakita ko ang nagngangalit na mga mata ni Aling Criselda dahil sa naabutang sitwasyon ng kanyang anak. Mang Jaime? Aling Criselda? Sino kayo? Ano sa tingin niyo ginagawa niyo sa pamangkin ko? Sino ang mga hayop na to? Tinuturuan lang po namin ng leksyon yung mambabarang na yan. Ano? Hindi mo pa din titigilan yung girlfriend ko? Doon ay napatingin ako kay Mang Jaime. Nahalatang galit at pagbaba ng paningin ko sa kamay niya. Nakakuyom ito. Nilingon ko si Josh at mukhang napuruhan siya ng malala ni Ken. Puro dugo ang mukha niya. Agad kong kinuha yung panyo ko sa bulsa para mapigilan yung pagdugo ng ilang mga sugat sa mukha niya. Mga bata, sana kilala niyo kung sinong binangga niyo. Alam niyo ba kung ano pwede mangyari sa inyo? Bakit? Pamangkin mo siya ano? Mambabarang ka din ho ba, Manong? Ano? Kasabot ka din ba niyan at konsentidor sa pambabarang? Hindi niyo ba din ba kami titigilan? Aba, matapang ka palang bata ka, ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aling Criselda na para bang nagbabanta. Masyadong matalim ang dila mo, iho. Masyado kang matapang. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Magpasalamat na lang kayo, wala pang nangyayari sa inyo ngayon. Maghanda kayo. Hihintayin namin kung ganyan pa din ang asal nyo sa susunod na magkita tayo. Naiintindihan ko kung ano ang gusto niyang iparating. Naiintindihan ko rin na sa bawat salitang kanyang binigkas, may kasama itong pagbabanta. Mukhang malabo pang matapos ang lahat ng ito. Lalo pa ngayon na ganito ang inasal nila Ken at Jane. Lumingon ako sa paligid at dahil sa umaga, gising na gising ang mga mosang. Kitang-kita ko kung paano sila nagbubulungan. Nakala mo naman hindi iisa ang sinasabi ng kanilang mga utak. Pagkatapos ng komosyon kanina, dumiretso na ako sa trabaho. Buti na lang hindi ako na-late. Gaya ng inaasahan, hindi na nakapasok si Josh. Si Jane naman ay afternoon shift. Becky, may balita ka ba kay Josh? Hindi pa nagpaparamdam, mag-iisang oras na siyang late. Nako, mukhang imposible po ata makapasok si Josh ngayon. Bakit? Paano mo naman nasabi? Kanina po kasi... Hindi ko na tinuloy ang aking sasabihin. May balak sana akong magkwento pero naisip ko na lang, mas mabuti na lang siguro kung kami na lang ang nakakaalam. Kapag kinwento ko sa kanya ang nangyari, baka mawalan pa ng trabaho si Jane o pwede rin si Josh. Tama na siguro na sa amin na lang ang nangyari kanina. Ano nangyari kanina? Ano na? May alam ka ba? Kanina po kasi nakita ko may parang komosyon sa kanila. Nung tingnan ko, parang may gulo Siguro kaya hindi na ho nakapasok at nakapagpaalam. Pero for sure, magta-text naman po yun kung bakit. Gumawa na lang ako ng kwento kaysa sa ikwento ko pa yung nangyari kanina. Lumipas ang shift ko na nag-aalala sa lagay ni Josh. Sobra kasi yung tama niya kanina. Pauwi na ako at nagre-refill sa station ko nang maabutan ko si Jane. Siya kasi ang kapalitan ko. Kagaya ng inaasahan, mukhang hindi pa siya tapos sa nangyari kanina. O ano, Becky? Nakita mo na? Nakita mo na kung anong pwedeng gawin ng pamilya niyang mambabarang at aswang na yan? Kaya naman pala ang tapang kasi konsentidor yung pamilya. Aba, ang lakas pa ng loob mambanta kanina. Hoy Jane, hinaan mo nga yung boses mo. Baka marinig ka nila. Ano naman? Dapat ngang malaman nila na mambabarang yung Josh na yan. Hindi ko siya napigilan at kagaya ng inaasahan. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at napalingon sa amin. Mabuti na lang, kakatapos lang ng merienda at wala masyadong customer. Ano ka ba? Gagawa ka na naman ba ng gulo? Pati dito sa trabaho, dadalahin mo yung problema mo? Anong pati dito sa trabaho? Dito nga nagsimula ang lahat, di ba? At ikaw, sa tingin mo, hindi ko napansin yung ginawa mo kanina? Ano ba, Jane? Pagod na ako. Bakit ba sobra yung pagkampi mo kay Josh? Ako tong kaibigan mo, di ba?
Nasaktan ako, Becky. Mahirap bang intindihin yun? Jane, gusto ko lang ipaintindi sa'yo na hindi lang ikaw ang biktima dito. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin yun, tanggapin mo na lang ang mga susunod pa na pwedeng gawin ni Diyos sa inyo. Lalo na sa ginawa mong pagsugod kanina sa bahay nila. Nambabanta ka ba? Na-refill ko na lahat ng kailangan kong i-refill, nakalinis na din ako sa station ko. Diyan ka na, Jane, mauna na ako. Pero bago pa ako makaalis, bigla naman siyang sumigaw at napaupo sa sahig. Tiningnan ko siya kung baka gumagawa lang ng eksena. Pero nakayuko lang siya doon at nagsisisigaw. Aray! Ang sakit! Tulong! Becky, anong ginagawa mo? Po? Tulungan niyo si Jane. Ipasok niyo sa loob ng office. Ikaw din, Becky. Pumasok ka sa loob at doon tayo mag-usap. Imbis na pauwi na ako ay bigla pang naudlot. Nasa loob kami ng office ni manager at andun pa din si Jane. Nakayuko at pilit ang reklamong may nananakit sa kanya. Ano ba nangyayari, Jane? Hindi ko po alam. Aray ko, ang sakit. Patingin ako. Iangat mo yung mukha mo. Dahan-dahan ay inangat nga niya ang kanyang muka. At doon ako napatayo sa aking kinauupuan. Tinubuan ng madalaking bukol ang kanyang muka. Meron sa gilid ng mata, sa kanyang labi, noo, at maging sa kanyang baba. Ano nangyayari sa'yo? Parang sinuntok po yung mukha ko. Sobrang sakit. Hindi ako makakita ng maayos. Parang may bukol sa buong katawan ko. Parang may nakaharang sa mukha ko. Tumingin si Jane sa salamin at nakita ang kanyang mukha. Doon ay napasigaw siya ng malakas. Agad kong kinuha ang pamahid ko tuwing nangangati ang aking katawan. At akma sanang ipapahid yun sa kanya nang iwaksi niya ang aking mga kamay. Si Josh! Si Josh ang may gawa nito! Sigurado akong binabarang niya na naman ako! Pigilan niyo si Josh! Mukhang matindi ang galit ni Mang Jaime at gusto niya talagang makagante sa ginawa nila. Ano ba yung sinasabi mo, Jane? Itigil mo na yan at halika na't dadalhin na kita sa ospital. Sumama ako sa kanila dahil ako ang nagtataklob ng mukha niya para hindi makita ng lahat ang kanyang estado ngayon. Nakarating kami sa ospital na pinakamalapit sa aming bayan. Pero napahinto kami nang makita si Josh na mukhang papalabas na ng ospital matapos ang nangyari kaninang umaga. Kitang-kita ang mga sugat na dinulot ng mga suntok ng nobyo ni Jane sa kanya. Kasama niya si Aling Criselda na nakaalalay sa kanya. Iiwas ko na sana si Jane at manager sa kanya. Pero huli na ako. Nakita na siya ni Manager Lita. Oh Josh, nandito ka pala. Kami na ang lumapit sa kanya. Si Jane naman ay inalalayan ng mga nurse doon sa ospital. Kailangan pa niyang idiretso sa loob pero kumuha pa siya ng lakas at doon ay nagpakawala ng malakas na sampal kay Josh. Jane, ano bang ginagawa mo? Ano sa tingin mong ginagawa mo sa anak ko? Sa ginawa niyang yon ay kitang-kitang nasaktan si Josh, lalo na't hindi pa tuluyang magaling ang mga pasa sa kanyang muka. Ikaw na halimaw ka? Masaya ka na ba? Nakikita mo ba yung sitwasyon ko ngayon? Hindi ka pa din ba titigil sa kahibangan mo? Isa kang demonyo! Galit na susuguri na sana siya ni Aling Criselda, pero pinigilan siya ni Josh. Mukhang umiiwas ito sa gulo lalo na't sentro na naman kami ng atensyon. Sisiguraduhin kong ipapapulis kita. Dalawa kayo ng tito mong mambabarang na mga duwag. Isa pa yung nanay mong aswang. Mga pamilya kayo ng demonyo. Sa sinabi niyang yon ay napatigil si Josh at kitang-kita ko ang galit sa kanyang muka. Hirap man sa paggalaw ay pinilit niya ang sarili na lumapit kay Jane. Ikinawala niya ang pagkakahawak sa kanyang nanay at doon ay tinitigan niya ang mga mata ni Jane na tila ba ng babanta. Galit na galit ito na ngayon ko lang nakita sa kanya. Alam mo, hindi magandang dinadamay ang pamilya sa ganito sitwasyon. Maganda ka. Dahil sa kinikilos mo ngayon,
Mukhang hindi ka pa natututo. Tandaan mo, hindi ikaw ang bida sa lahat ng kwento. Hindi pa tayo tapos! Alam kong hindi tama na idamay ang pamilya sa kanilang away. Kaya naman ganun na lang ang ikinilos ni Josh. Hindi na nakapagsalita pa si Jane at kita kong pati siya ay natakot na din kay Josh. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko siyang galit na galit. At alam kong hindi siya nagbibiro. Dahil bawat salitang binibitawan ng kanyang bibig, may kaakibat na paliwanag. Isang linggo nang hindi pumapasok si Jane at isang linggo na rin akong straight shift. Kulang kami sa tao at ako lang ang nag-iisang pwedeng mag-render ng oras ni Jane. Ang nakakainis lang, 2 araw lang naman siya sa ospital at sinabihan naman siyang fit to work na. Pero ang babaeng yon, hindi pa rin pumapasok sa trabaho. Ma'am, wala pa din po bang balita kay Jane? Para kasing hindi na po kakayanin ng katawan ko kapag lumagpas pa sa isang linggo kong straight shift, lalo na po kapag weekend. Hindi ko siya makontak. Sinubukan ko na siyang puntahan sa apartment nila. Pero ang sabi, hindi rin daw nila makita dun si Jane. Nag-aalala din ako sa kanya, Becky. Wala man lang siyang paalam. Paano po yun? Ako po ulit bukas? Pasensya ka na, Becky. Pero huling araw mo na to sa straight shift. Humira muna ako ng cashier sa ibang store para tulungan ka. Kumain ka na din muna. Ako na muna ang tatao dyan habang wala pa masyadong customer. Ibig po bang sabihin yan, tanggal na siya? Kung hindi pa rin siya magpaparamdam, gano'n na nga. Mapipilitan na akong tanggalin siya. Ito na nga ba yung ayaw kong mangyari? Yung may mawala ng trabaho. Lalo pat alam ko ang sitwasyon ni Jane. Mag-isa na lang siya sa buhay at wala ng mga magulang. Baka naman po pwede niyo pambigyan ng pagkakataon si Jane. Kailangan niya din kasi itong trabaho na to eh. Naiintindihan kita, Becky. Hayaan mo. Gagawa pa ako ng paraan para makausap siya. Sa ngayon, mo munang intindihin yan at kumain ka na. Salamat din sa'yo, ha? Salamat dahil sinasala mo ang mga shift niya. Ano pang habang magagawa ko, Miss Clar? Mahal ko yung trabaho ko at kailangan ko din naman ng dagdag sahod kaya pumapayag din ako na mag-straight shift. Sarado na ang store at nahuli ako sa paglilinis ng station kaya ako na lang ang inaantay bago simulan yung daily meeting tuwing matatapos ang shift. Nandoon na silang lahat sa table sa labas kaya minamadali ko na din. Nagpupunas ako sa baba ng station pero natigilan ako matapos marinig ang isang pamilyar na boses. Si Jane. Napatayo ako para siguruhin kung siya nga at tama nga ako. Nandoon si Jane. Ma'am Lita? O iha, ang aga mo naman para sa shift mo bukas. Ma'am Lita? Pagkasilip ko ay nagulat ako nang makitang bigla siyang humagulgol ng iyak. Mukhang nagulat din ang lahat nang makita si Jane. Nakapambahay lang ito at hindi kagaya ng aming nakasanayan. Wala itong makapal na make-up at parabang stress na sa buhay. Ang laki ng kanyang pinagbago dahil kitang-kita yung pagbago ng hugis ng kanyang muka. Siguro dahil na din sa huling nangyari sa kanya. Pulang-pula ang kanyang mga mata at mukhang hindi ito ang unang beses na umiyak siya. Tulungan niyo po kami. Ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Umupo ka muna at uminom ka ng tubig. Becky, kumuha ka ng isang basong tubig. Kumuha ako agad ng tubig at kumaripas papunta sa kanila. Nang iabot ko ang tubig, nagulat ako nang hawakan ni Jane ang aking mga kamay. Becky, si Ken. Ano nangyari? Hindi ko alam. 3 araw na kami sa ospital. Hindi pa din siya nagigising. Tinubuan siya ng mga galis sa katawan. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung saan pa kami kukuha ng pera pambayad sa ospital. Wala na siyang pamilya. Wala na akong iba pang kilalang pwedeng tumulong sa amin. Ano? Si Ken naman ngayon? Isa lang ang naiisip kong gagawa nito sa amin. Jane. Alam ko siyang may gawa nito. Naiintindihan ko na yung galit niya.
Nung mga lumipas na araw, alam kong siya lang ang pwedeng makapagpatigil ng lahat. Nagsisisi na ako, Becky. Kung kailangan kong lumuhod at magmakaawa, gagawin ko. Wag lang ang pamilya ko, wag lang si Ken. Siya na lang ang meron ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may masamang nangyari pa sa kanya dahil sa akin. Kaya please, Becky, tulungan mo ko. Samahan mo akong makausap siya. Ngayon na mismo? Oo, Becky. Dahil hindi ko na kaya. Hindi ko nakakayanin na lumipas na naman ang isang araw na hindi nagigising si Ken. Sigurado ka ba? Hindi naman tayo sigurado kung maaabutan natin siya sa bahay nila ngayon eh. Wala akong pakialam, Becky. Nagsisisi na ako. Pangako hindi na ako magmamatigas. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Alam kong mali yung ginawa ko. Hindi na ako makikipagtalo pa. Samahan mo na lang ako, Becky, please. Ibigay mo sa akin yung address ng ospital, Jane. Ako nang bahalang magbantay sa boyfriend mo. Becky, samahan mo na yung kaibigan mo. At kayo, magsiuwi na kayong lahat. Bukas tayo mag-uusap. Ayoko man ay wala na akong nagawa. Dahil sa nagpupumilit siya at sa utos ni manager, sinamahan ko na si Jane. Malapit na ang hating gabi kaya alam kong malabong pagbuksan pa kami ni Josh, lalo na kapag nakita niya si Jane. Josh? Tao po, Josh? Sino ba yan? Aling Criselda, si Becky po ito. Gabing-gabi na, iha. Umuwi ka na. Saglit lang po ito, Aling Criselda. Nakaabala patuloy kami. Pero buti na lang, ilang minuto lang ay pinagbuksan na din kami nito ng pinto. Pero imbis na si Aling Criselda ang lumabas, si Josh ang humarap sa amin. Alam mo ba kung anong oras na? Alam ko, Josh. Pasensya ka na. Pero may gusto kasing kumausap sa'yo. Lumabas si Jane mula sa gilid. Napag-usapan kasi namin na itago muna siya para siguradong pagbuksan kami. Nang makita naman siya ni Josh, kitang-kita na nagulat din ito. Josh? Umuwi na kayo. Akma niya na sanang isasara ang pinto pero napigilan siya ni Jane at hinawakan ng kanyang kamay. Teka, Josh. Patawad. Please, patawarin mo na ako. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Patawarin saan? Akala ko ba wala kang maling ginawa? Nagkamali ako, Josh. Madami akong mali. Patawad kasi nasaktan kita. Patawad kasi pinaglaruan ko yung feelings mo. Patawad kasi pinaasa kita kahit na may boyfriend na ako. At wala naman akong balak seryosohin ka. Patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Parang awa mo na. Hindi ko na kaya, Josh. Tinanggal ni Josh ang mga kamay ni Jane. At tila ba nagbago ang ekspresyon ng mukha nito, pati ang tono ng kanyang boses. Pumasok kayo sa loob. Pagkapasok namin sa loob ay naabutan namin si Mang Jaime. Nakaupo sa sala at si Aling Criselda ay nagdadasal sa harap ng isang lamesa. May litrato at mga ribulto. Nang aming pagmasdan kung ano yon, ito ang naging dahilan para mapako si Jane sa kanyang kinatatayuan. Gulat na gulat ito nang makita ang kanyang litrato sa isang lamesa sa sala. Sa pin nito ang isang dahon na palanta na ang kulay at napapaligiran ng mga upos ng kandila at isang kwintas na may imahe ng kung sino. Ngunit ang mas lalo niyang ikinagulat ay nang makita na sa susunod na lamesa malapit rito, nandoon naman ang litrato ng kanyang nobyo na si Ken. Kagaya ng sa kanya ay napapalibutan ito ng mga kandila at nakapatong sa isang dahon na palanta na ang kulay. Matapos na maproseso ang mga nakita, doon siya para bang nawalan ng lakas at napaupo ito sa sahig. Patawarin niyo ako. Parang awa niyo na patawarin niyo ako. Anong ingay ba yan? Josh! Jaime! Criselda, nandito yung mga batang tinuruan natin ng leksyon. Napalingon si Aling Criselda sa amin. Hindi niya siguro inaasahan na papapasukin ako ni Josh at kasama ko pa si Jane.
Napatayo siya sa kanyang pagdadasal. Anong ginagawa ng mga batang yan dito? Hindi pa tapos ang paghihiganti ko sa ginawa nila sa anak ko. Patawad po. Patawad. Alam ko na po na mali yung ginawa ko. Nagsisisi na po ako. Pangako, hindi ko na po ulit yung gagawin. Nung huli tayo nagkita, sinabi ko sa inyo na lahat ng ginawa niyo sa aking pamangkin ay merong ganti. At ang mas lalo nakapagpagalit pa sa akin yung makitang hindi ka man lang nagsisisi sa ginawa mo. Hindi mo man lang inamin ang kasalanan mo. Bagkus sinisi mo pa tong pamangkin ko at tinawag mo pang demonyo. Hindi ba't sabi mo ikaw ang biktima? At kasalanan pa lahat ni Josh kung bakit siya nasasaktan dahil sa'yo. Anong klaseng pagpapalaki ang ginawa sa'yo ng magulang mo para maging ganyan ka? Ang tabas ng dila mo, yung mga ikinikilos mo. Dahilan yan kung bakit nangyayari to sa'yo ngayon. Idagdag mo pa yung mga salitang binitawan mo sa ospital. Dinamay mo pa ang pamilya namin. Bakit sobrang tapang mo? Wala namang patutunguhan ang mga sinasabi mo. Tapos ngayon humihingi ka ng kapatawaran? Paano niyo po nalaman ng lahat ng yun? Lahat ng impormasyon na yun. Wala kayo doon nung sinabi ko yun. Sinabi ko lang yun kay Becky. Oo, Jane. Ako nagsabi sa kanya. Bes! Becky! Huwag mo nga akong tawaging Bes. Kaibigan mo lang ako tuwing may kailangan ka. Jane, sinubukan kong pigilan ka umpisa pa lang. Sinabihan kita na wag si Josh. Pero hindi ka nakinig, di ba? Nung nasaktan mo siya, ni isang patawad galing sa'yo, hindi lumabas dyan sa bibig mo. Kasi naniniwala ka ikaw yung biktima. Handa naman akong intindihin ka Pero ang nakakapagpagalit sa akin, yung mga ikinikilos mo. Paano mo nagagawang mabuhay na nakakangiti ka pa, na alam mong may naaapakan kang tao? Nakasakit ka ng damdamin, pero pilit mong ipinipinta sa lahat ng tao na wala kang kasalanan. Hindi kita maintindihan. Kay Josh ako may nagawang masama. Bakit? Bakit pati ikaw? Kasabot ka ba nila? Dahil gusto ko si Josh, Jane. Dahil ako dapat ang kasama niya ngayon. Masaya na sana siya sa piling ko pero inakit mo pa siya. Alam mo ba kung gaano kasakit ang maiwan dahil sa kaibigan? Tapos gagaguhin mo lang pala yung tao? Bakit kailangan may mangyari pa sa'yo na hindi maganda bago mo mapagtanto na may mali kang nagawa? Oo, Miss Clar. Kasabot ako nila Mang Jaime at Aling Criselda. Ako ang nagbibigay ng impormasyon sa kanila sa tuwing may tanong sila kay Jane. Ipinapaalam ko sa kanila kung napagtanto niya na ba kung ano yung mali niya. Dahil yun lang ang makakapagpatigil ng barang. Pero wala sa usapan namin na ginagawa ko yon dahil may gusto ako kay Josh. Ang alam nila, gusto ko lang ding turuan ng leksyon si Jane. Kaya napapayag ko silang isama ako sa kanilang mga plano. Ngayon lang lumabas sa aking bibig at umamin ako na may lihim akong pagtingin kay Josh. At alam kong lahat sila ay nagulat sa narinig. Anong magagawa ko? Bata pa lang kami, siya na talaga ang gusto ko. Bago pa pumasok si Jane sa buhay niya, nagkakamabutihan na kami. Patago kaming nag-uusap dahil sa ayaw niya na may makakitang magkasama kami. Naging mabuti siya sa akin at alam kong may patutunguhan yung pagkakaibigan naming yon. Hanggang sa dumating si Jane at sa isang iglap, hindi na niya ako kinausap. Iniiwasan niya na ako. Naging indikasyon para maniwala akong si Jane ang kanyang pinipili. Ayokong masaktan siya nang galing sa aking bibig. Kaya hinayaan ko na lang silang dalawa kahit alam kong nasasaktan na din ako. Patawad! Patawarin niyo ako! Hindi ko ito inaasahan! Hindi ko na uulitin! Hindi na mauulit! Josh, please, itigil niyo na itong barang! Nagmamakaawa ako sa inyo! Sorry din, Becky! Natuto na ako! Lalayo na ako! Magpapakalayo-layo kami! Itigil niyo lang lahat ng mangyayari ngayon! Ang pagtanggap sa iyong kasalanan ay isang magandang halimbawa na may natutunan ka sa nangyaring ito sa buhay mo. Pero ang tugon para matapos ang barang ay dapat magmula sa dalawang taong iyong nasaktan.
Tumingin siya sa akin at sumenyas na nag-aantay ng sagot ko. Tiningnan ko si Jane at kitang-kita ko kung gaano kalaki ang pinagbago ng pisikal niyang itsura. Sa loob lang ng halos 1 buwan. Hindi na siya kasing kinis kagaya noon at bakas ang stress sa dati niyang maaliwalas na muka. Nawala na yung dati niyang ganda. Napalitan na yon ng mga pekas na nagsimulang lumitaw ng simulan ni Mang Jaime ang pambabarang. Tama na siguro. Kailangan nang matapos ang lahat ng ito. Higit sa lahat, gumaan na din ang pakiramdam ko na makita siyang nagsisisi at inaamin ang kanyang maling nagawa. Sa ganoong pamamaraan, alam kong natuto na siya. Pinapatawad na kita, Jane. Pinapatawad na kita dahil alam kong malayo na yung narating mo para aminin sa sarili mo na may mali ka talagang nagawa. Pero gusto ko lang ding ipaalala sa'yo, hindi na maibabalik kung anong meron tayo noon. Huwag mo nang pangarapin na maging magkaibigan pa tayo. Masyado na nating nasaktan yung isa't isa, kaya malabo nang mabalik yung dati. Pagkatapos ay nilingon ko si Josh. Siya na lang ang kailangan tumanggap sa paghingi ng kapatawaran ni Jane para matapos na ang barang. Pero ilang minuto na ang nakakalipas, hindi pa din siya nagsasalita. Ano anak, Josh? Pinapatawad mo na ba ang babaeng to? Josh, parang awa mo na. Pinapatawad na kita. Pagkatapos sabihin yon ay diretso siyang lumabas ng bahay at hindi kami nilingon. Si Mang Jaime naman kasama ni Aling Criselda, naglakad papunta sa lamesa kung saan naroroon ang litrato ni Jane at ilang mga bagay na sa tingin ko ay kanyang mga gamit para mambarang. Lumuhod siya sa harapan nito at taimtim na nagdasal. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bote na may lamang tubig at ginamit yon para mapatay ang ilaw na nagmumula sa mga kandila. Osa, tapos na ang barang. Tumayo ka dyan at pumunta na sa iyong nobyo. Hindi ko man lang narinig yon na humingi ng tawad sa aking pamangkin sa kanyang nagawa. Pero okay na yun. Sapat na yung ilang araw na pagdurusan niya. Balikan mo na siya, iha. Sigurado akong gising na siya ulit. Talaga po. Totoo pong tapos na barang. Maraming salamat po. Hindi ko na po talaga uulitin. Maraming salamat po sa inyo. Pero bago ka umuwi, nais ko lang ipaalala sa iyo, iha, na kapag nalaman kong ginawa mo to ulit, hindi na ako magdadalawang isip at maghihintay ng mga utos mula sa taong nasaktan mo. Ako na ang kusang mambabarang sa iyo at sisiguraduhin ko na mas higit pa dyan ang mangyayari at mararanasan mo. Aantayin ko ang araw na nobyo mo ay pupunta sa aming tahanan at ipapakitang nagsisisi siya sa kanyang mga nagawa. Dahil kung hindi, handang-handa ako gawin ulit kung ano man yung pinagdaanan mo. Opo, nagsisisi na po ako. Natuto na po ako. Babalik po ako dito kasama si Ken. Babalik po kami at buong pusong hihingi ng kapatawaran at pasasalamat. Hindi na po talaga mauulit. Mabuti naman kung ganon. Hihintay ko yung araw na yan. Aysa, umuwi ka na sa inyo. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat, Becky. Okay na yan, Jane. Ayoko nang magkita pa tayo ulit. Pagkatapos kong sabihin yon, lumabas na ako ng bahay nila Mang Jaime. Nakakagaan sa loob malaman na wala ka ng dinadalang bigat ng pakiramdam dahil sa galit. Tsaka ang malaman na wala ka ng lihim dahil nasabi mo na lahat. Pero sa aking paglabas, si Josh naman ang bumulaga sa akin. Josh? Mag-usap tayo. Oras na siguro para linawin ko naman ang aking sarili. Sumunod ako sa kanya at doon ay nag-usap kami ng malalim tungkol sa nangyari kanina. 1 taon na ang nakalipas at nandito pa rin ako sa Jollibee nagtatrabaho bilang isang cashier. Si Jane, matapos ang nangyari nung gabing yon, nag-request na magpalipat ng branch ng Jollibee sa probinsya nila. Lumayo na siya doon sa amin at umuwi siya ng Visayas para doon naman nirahan kasama ang kinakasama niyang si Ken. Pero bago nila gawin yon, tinotoo niya ang pangako na babalik siya kasama si Ken
At doon ay humingi sila ng tawad. Si Josh na dating tahimik na service crew, isa na ngayong maingay at masungit na team leader. Pero hindi sa akin. FIFO! First in, first out! Bago kayo umalis sa station nyo, linisin nyo muna yan. Pagaanin nyo naman yung mga gawain ng mga tatao sa station nyo. O ikaw, Lita, di ba sabi ko i-refill mo yung mga ingredients bago yung peak time? Para hindi naman kayo 5 minutes ng 5 minutes kada mauubos yung ingredients sa tuwing may big order. Ay nako Becky, galit na naman yung boyfriend mo. Gusto ata akong palitan sa pwesto ko at maging manager na din ah. Hayaan nyo na po siya, ma'am. Hindi ka po ba natutuwa na hindi na siya gaya ng dati? Ay nako, sobrang natutuwa ako no. Pakiramdam ko ako yung nanay niya na tuwang-tuwa dahil nagawa na ng anak niyang lumabas ng bahay tapos makipagkaibigan. Ano bang nangyari at parang isang iglap nagbago ang lahat? Napangiti na lang ako. Oo, Miss Clar. Kami na ni Josh. Matapos kong umamin sa kanya, binigyan niya ng chance ang sarili niya na buksan ulit ang kanyang puso. Pero hindi ako rebound, Miss Clar. Inantay niya din muna na gumaling siya sa sakit at doon ay naglakas loob na ligawan ako. Hindi ko na pinansin ang sabi-sabi sa paligid na pumatol ako sa pamilya ng mambabarang at aswang. Sa isip ko na lang, plus points kaya yon. Subukan nilang may gawing masama sa akin. Barang agad ang isasagot ko sa kanila. O Becky, tapos ka na ba? Tara na, bago pa ma-extend yung oras ng shift natin. Ayaw mo nun? Dagdag bayad? O siya, sige, tara na. Baka dagdag pagod ka mo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko at sabay na kaming umuwi ng may ngiti sa aming mga labi. Matapos yung nangyaring yon, ang dami kong natutunan. Hindi magandang manapak ng buhay ng ibang tao at lalong-lalo na ang manakit. Iba yung saya kapag gumigising ka sa araw-araw na alam mong may taong naghihintay ng text message mo. Ang sayang pumasok sa trabaho na alam mong nandun yung nagpapasaya sa'yo. Ang sarap umuwi na alam mong gumawa ka ng paraan para maging produktibo sa buong araw. Ang sarap matulog ng walang dinadalang galit at bigat sa iyong puso. At higit sa lahat, ang sarap mabuhay ng masaya at walang tinatapakang tao.